Pinalaya mula sa 5 taong pagkakakulong, naramdaman ni Nestor na kailangan niyang bisitahin ang libingan ng kanyang yumaong kasintahan. Habang papalapit siya sa lapida, nawala ang kulay sa kanyang mukha sa nakita niyang tanawin. Sa kabila ng magaan na ambon at amoy ng basang lupa at nabubulok na mga dahon sa hangin, tanging ang kanyang malungkot na paglalakbay sa sementeryo ang nasa kanyang isipan. Ang kanyang unang hakbang ng kalayaan ay upang harapin ang mga labi ni Jennifer, ang kanyang libingan, ang lapida at ang bigat ng pagkakasala mula sa nakakatakot na gabing iyon. Pagdating niya sa libingan ni Jennifer, dumaan ang isang lamig sa kanyang katawan. Ang lapida na gawa sa puting marmol ay may mga titik na tila walang hanggan. Nakasubo si Nestor at pinadama ang kanyang mga kamay sa malamig na ibabaw ng bato. Maingat na binabasa ang mga nakaukit na petsa, ngunit napag-isipan niya. Ang mga petsa ay nagmumungkahi na si Jennifer ay pumanaw bago pa mangyari ang aksidente. Nagmamadali niyang iniwasan ang mga ukit gamit ang kanyang mga daliri, umaasang maaayos ang mali. Tumindi ang kanyang pakiramdam ng pagkalito na nagpatindi pa sa lungkot na inaasahan niyang mararamdaman. Bigla, tumayo si Nestor at iniskan ang tahimik na sementeryo, naghahanap ng anumang pahiwatig na makapagpapaliwanag sa anomalya. Tinungo niya ang kubo ng tagapangasiwa, umaasang makakakita ng sagot. Sa loob, nakita niya ang isang matandang lalaki na abala sa isang programa sa radyo, nakaupo sa isang luma at sirang mesa. "Excuse me, sir," ang tinig ni Nestor ay nagpapakita ng lumalaking takot. "Pwede po bang malaman kung gaano katagal na ang lapidang ito?" Tumingin ang tagapangasiwa, may pagod na mata at nagtanong ng walang pakialam, "Alin?" "Kay Jennifer Aquino. Sinabi sa akin na siya ay inilibing dito." Ang mga salita ni Nestor ay bumangon sa isang bulong. May hindi pagkakaunawaan, sumagot ang tagapangasiwa, "Wala akong alam na tao na may pangalang ganyan dito." Hindi makapaniwala, iginiit ni Nestor, itinuro ang libingan, pero ang pangalan niya ay nandyan sa lapida. Umiling ang matanda na may alinlangan. "Susuriin ko ang mga talaan," mumurming sinabi ng tagapangasiwa habang binabaybay ang isang lumang notebook. Pagkatapos ng ilang tensyonadong minuto, kinumpirma niya, walang Jennifer Aquino na inilibing dito. Malupit ang pagkabigla na dumapo kay Nestor. Sinubukan niyang magtalo, iniisa-isa ang hitsura ng lapida, ngunit nanatiling matatag ang tagapangasiwa. Ang takot ay bumalot kay Nestor. Kung wala si Jennifer dito, nasaan siya? At bakit may peking lapida na may pangalang niya? Mabilis na bumalik sa libingan si Nestor, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na hindi makayanan. Isang nakakatakot, ngunit may pag-asang pag-iisip ang dumating. Baka buhay pa si Jennifer? Isang katawa-tawang ideya, ngunit tila mas makatotohanan kaysa paniwalaan na ang kanyang 5 taon ay isang kasinungalingan. Pag-alis sa sementeryo, naguguluhan ang damdamin ni Nestor. Ang kanyang mga kamay ay nakatangan sa walang kwentang pagsubok na kontrolin ito. Napagtanto niyang hindi siya makakahanap ng kapayapaan dito. Ang pagbisitang ito ay nagbukas lamang ng isang sugat na hindi pa gumagaling. May mali at siya'y determinado na matuklasan ang katotohanan, anuman ang kalalabasan nito. Pagkatapos ng isang hindi mapalagay na gabi, naguluhan sa posibilidad na buhay pa si Jennifer, nagpasya si Nestor na hanapin si Edmundo, isang kaibigan mula pagkabata ng ngayon ay isang pulis sa lungsod. Kahit na matagal na silang hindi nagkita, lubos ang tiwala ni Nestor sa kanya. Paglalakad sa abalang kalye ng lungsod, ang mundong nasa labas ay parang hindi totoo kumpara sa gulong kalooban na nararamdaman niya. Pagdating sa istasyon ng pulis, huminto siya sa harap ng salaming pinto. Ang mga alaala ng mga nakaraang pagkakahuli sa kanya ay bumalik. Malalim na huminga siya at pumasok.
Sa loob nakita si Edmundo nakasuot ng uniforme, tumingin mula sa kanyang computer at nagpakita ng gulat at pag-aalala. Tumayo siya at nilapitan si Nestor. "Nestor," binati siya ni Edmundo, ang boses nito ay may pag-aalala. "Hindi kita inasahan. Kumusta ka?" Nagbigay ng pagod ng ngiti si Nestor at sumagot, "Mas mabuti na sana. Kailangan ko ang tulong mo, Edmundo. Mayroong kakaibang nangyayari." Ipinakita ni Edmundo ang isang seryosong ekspresyon, tinawag siyang umupo. "Anong nangyari?" Inilahad ni Nestor ang kanyang pagbisita sa sementeryo, ang misteryosong lapida at ang nawawalang record ng libing. Habang nakikinig si Edmundo, ang ekspresyon nito ay nagbago mula sa kuryosidad patungo sa pag-aalala. "Tiyak ka ba dito?" Lumapit si Edmundo at binaba ang kanyang boses. "Opo, kailangan kong malaman ang katotohanan, Edmundo. May hindi tama." Iginiit ni Nestor, makikita sa kanyang mukha ang desperasyon. Nag-atubili si Edmundo, naisip ang mga posibleng panganib sa kanyang karera, lalo na sa mga makapangyarihang tao tulad ni Ronnie Aquino. Ngunit dahil sa pagkakaroon ng lakas ng loob ni Nestor, naramdaman niyang kailangan niyang tumulong. "Okay, Nestor, mag-ingat tayo. Ang kalaban natin ay malakas at hindi ko kayang ipagsapalaran ang aking posisyon ng walang matibay na ebidensya." Magkasama nilang pinasok ang police database upang siyasatin ang mga record ng aksidente tungkol sa iniulat na pagkamatay ni Jennifer Aquino. Sa simula, tumugma ang mga record sa isang simpleng aksidente sa sasakyan na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Ngunit nang maghukay sila ng mas malalim, nagsimulang magpakita ang mga kakaibang detalye. Ang death certificate na dapat nagdedetalye sa pagkamatay ni Jennifer ay malabo at hindi magkakatugma. Bukod pa rito, isang ulat ang nagbanggit ng ibang babae na nagngangalang Mary bilang biktima ng aksidente na may mga ganap na magkaibang personal na detalye. "Talaga namang nakakalito ito," sinabi ni Edmundo habang nag-uukit siya ng mga dokumento. Ang file na ito ay nagsasabing si Mary, isang babae na may ibang edad at pinagmulan kaysa kay Jennifer, ay namatay sa aksidente, ngunit ang death certificate ay inilabas sa pangalan ni Jennifer. Parang may sinadyang pagpapalit ng mga identidad. Napalakas ang takot ni Nestor sa mga epekto ng mga natuklasan ni Edmundo. "Ibig mong sabihin, baka hindi namatay si Jennifer sa aksidenteng iyon?" Tiningnan siya ni Edmundo ng seryoso. "Mukhang ganoon at may mga taong nagtrabaho ng malaki upang itago ang katotohanan." Ang revelasyon na ito ay nagbigay ng matinding anino sa kanila at si Edmundo ay nakaramdam ng panganib sa landas na kanilang tatahakin. "Maghuhukay pa ako, Nestor, pero maghanda ka sa mga posibleng mangyari. Hindi lang ito tungkol sa pandaraya ng identidad. Kung si Ronnie Aquino ay kasangkot, baka may mas malaki pang bagay na ating matuklasan." Sa bagong lakas ng loob na may kasamang hindi pag-iisa sa kanyang misyon, ramdam ni Nestor ang bagong sigla. Kahit na malaki ang bigat, ang suporta ni Edmundo ay nagpapatibay sa kanya na matuklasan ang mga nakatagong katotohanan. Habang ginugol ni Nestor ang kanyang mga oras sa kalsada ng lungsod, ang mga alaala ng nakaraan kasama si Jennifer ay patuloy na gumugol sa kanya. Bumisita siya sa kanilang dating paboritong kapehan kung saan marami silang pinagsaluhang mga hapon. Bagamat pamilyar ang lugar, ang kaluluwa ng kapehan ay tila nawala na kasama ni Jennifer. Walang sinuman ang makapag-alala tungkol sa kanya. Isang matinding paalala ng paglipas ng panahon at ng landas na kailangang tahakin. Pagkatapos umalis sa kapehan, tinungo niya ang Central Square, isang lugar na madalas nilang puntahan tuwing sila ay magkasama. Dito, napansin ni Nestor ang isang pamilyar na mukha,
Si Danilo, isang dating katulong sa pamilya Aquino na nakaupo at nakatago sa ilalim ng isang sombrero. "Excuse me, ikaw si Danilo, tama?" Maingat na tinanong ni Nestor. Tumingin si Danilo ng dahan-dahan at ang pagkilala ay nagsimulang magtama. "Nestor, ikaw ba yan? Nasa labas ka na ng kulungan." "Opo, at kailangan kong malaman kung ano ang nangyari kay Jennifer," nagmamadali niyang sinabi. Ang tono ng boses ay puno ng pag-aalala. Nagabot si Danilo ng isang sulyap sa paligid bago tinawag si Nestor na maupo. "Tingnan mo, bata, hindi ko dapat pinag-uusapan ito sa iyo. Pagkatapos ng aksidente, pinadala ni Ronnie si Jennifer. Buhay siya, pero pinilit siyang magtago malayo mula dito." "Bakit niya ginawa yon?" Tumatagilid ang puso ni Nestor habang naririnig ang mga katotohanan. Ibaba ni Danilo ang kanyang boses at nagsimula ng pabulong. Buntis siya. Hindi tinanggap ni Ronnie na ang kanyang anak ay magkakaroon ng anak. Inisip niyang madudungisan ang pangalan ng pamilya. Ang mga implikasyon ng pahayag ni Danilo ay nagbigay ng malaking pagkalito kay Nestor. Buhay si Jennifer, buntis at maaaring ang kanyang anak. Ang mga piraso ng isang mas malaki at mas madilim na palaisipan ay nagsisimulang magtagpo. "Alam mo ba kung saan siya ipinadala?" Nagmadali si Nestor. "Wala akong detalye. Pinadala siya malayo at may mga makapangyarihang kaalyado na tumulong upang burahin ang kanyang mga bakas. Iniwan ko ang trabaho ko pagkatapos hindi ko na kayang maging bahagi ng mga plano nila." Tumayo si Danilo, ang kanyang muka ay malungkot. "Kung plano mong harapin si Ronnie Aquino, mag-ingat ka. Delikado siya at hindi magdadalawang isip na sirain ulit ang buhay mo." Nagulat na natili si Nestor sa plaza at iniisip ang mabigat na payo ni Danilo. Bagamat puno ng bagong layunin at lakas ng loob, handa siyang harapin ang mas malalim na misteryo. Nangunguna ang posibilidad ng pagkakaroon ng anak at ang pagkakataon na muling makasama si Jennifer. Sa ilaw lamang ng buwan, nagmaneho sila ni Edmundo sa isang madilim na daan na napapaligiran ng matataas na puno. Ang kanilang destinasyon ay isang nakatagong ari-arian na pag-aari ni Ronnie Aquino na kamakailan lamang ay natuklasan sa mga lumang record ng ari-arian. Isang nakalimutang bahagi ng imperyo ng Aquino na maaaring maglaman ng susi sa paglutas ng buong misteryo. Tinuturo ni Edmundo, bulong ni Nestor habang tinutok ang kanyang mata sa isang matandang pintuan na may kalawang na parang natutunaw sa dilim ng gabi. Pinark ni Nestor ang kotse, ang kanyang tibok ng puso ay mabilis at bumangon sila. Sa isang malakas na tunog, binuksan niya ang gate. Ang mga pangil ay tumutunog ng malakas. Magkasama nilang tinahak ang makitid na landas patungo sa isang simpleng bahay. Bagamat hindi magarbo, ang bahay ay hindi nagpapakita ng yaman kundi isang tahimik na kalungkutan. Tumingin si Nestor kay Edmundo na may alinlangan. "Sigurado tayo dito?" "Dito na ang lahat ng mga palatandaan," sagot ni Edmundo ng tiyak. Pagdating nila sa bahay, pinigilan ni Nestor ang pinto at maingat na binuksan ito sa amoy ng lumang kahoy. Sa loob, ang kadiliman ay sumakop. Tanging ang liwanag mula sa isang basag na bintana ang nagbigay liwanag na nagmumungkahi ng matagal na pag-abandona pero puno ng mga kwento ng nakaraan. Panahon na para maghanap, wika ni Edmundo, binuksan ng flashlight. Magkasama nilang siniyasat ang bahay, natagpuan ang mga kasangkapan na natatakpan ng alikabok at napapaligiran ng katahimikan. Ramdam ni Nestor ang kasaysayan sa mga dingding nito at sabik na alamin ang mga lihim. Sa isang maliit na silid sa likod, natagpuan nila ang isang kahon na yari sa kahoy, nakakandado gamit ang isang simpleng padlock na binuksan ni Nestor gamit ang gamit ni Edmundo. Sa loob,
May mga dokumento na naghintay sa kanila kabilang ang mga kontrata at lumang liham, ngunit isang set ng mga sulat ang tumimo sa puso ni Nestor, mga sulat mula kay Jennifer. Habang nanginginig ang mga kamay, binuksan ni Nestor ang unang liham at naramdaman ang mga salitang dumadampi mula sa nakaraan. Nestor, aking mahal, hindi ko alam kung makararating pa ito sa iyo, ngunit umaasa akong makarating. Ako'y nakakulong dito laban sa aking kalooban. Sinasabi ng aking ama na ito ay para sa aking kapakanan. Ako'y buntis, Nestor, ang ating anak, at alam niyang iyon. Plano niyang burahin ang lahat ng bakas mo, ang ating nakaraan, ngunit ang mga alaala ko sa atin ay mananatili magpakailanman. Tumatakbo ang mga luha sa mata ni Nestor habang binabasa ang mga sulat ni Jennifer. Bawat isa ay naglalaman ng kanyang kalungkutan, ang laban para sa kaligtasan at ang walang hanggang pagmamahal. Detalyado niya itong inilalahad kung paano pinilit siyang baguhin ng ama ang kanyang pagkakakilanlan upang burahin ang kanyang pag-iral. Tahimik na pinanood ni Edmundo at nakuha ang bigat ng mga salitang iyon. Sinubukan niyang makipag-ugnayan sa iyo. Lahat ng ito ay pinagplanuhan upang paghiwalayin kayo at ang inyong anak, sabi ni Edmundo, galit sa kanyang tono. Nakita rin nila ang ebidensya ng pandaraya ni Ronnie, mga kahina-hinalang transaksyon sa bangko, peking kasunduan at mga utos upang itago ang isang aksidenteng nagbago sa buhay ni Nestor. Higit pa ito kaysa simpleng mga akusasyon, ito ay nagsiwalat ng isang masalimuot na network ng kasinungalingan na ginawa ni Ronnie. Hawak ang mga sulat, ramdam ni Nestor ang matinding halo ng lungkot at galit. Habang iniisip si Jennifer, nag-iisa at patuloy na lumalaban sa impluensya ng kanyang ama, nagbigay ito sa kanya ng lakas. Sa pagkaalam na buhay si Jennifer at mayroon silang anak, alam ni Nestor na hindi siya maaaring magpatalo. Haharapin ni Ronnie Aquino ang mga kahihinatnan. Nagsettle sila sa sala at ramdam ang tensyon habang si Jennifer ay hindi komportable at madalas na tumitingin sa ibang direksyon. Ano ba ang kailangan mong malaman? Tanong niya. Ang mga mata ay umiwas sa mata ni Nestor. Kailangan ko ng buong katotohanan. Bakit ka nawala na parang patay? Bakit hindi ka nagpadala ng kahit anong mensahe? At ang anak natin, nasaan siya? Medyo naputol ang boses ni Nestor sa bigat ng huling tanong. Tinakpan ni Jennifer ang kanyang mukha ng mga kamay, nanginginig ang katawan. Ang iwan ka ay hindi ko ginusto, Nestor. Ang ama ko, pagkatapos ng aksidente, pinaiisip niya sa akin na ikaw ay isang banta, na ang anak natin ay magiging panganib sa paligid mo. Pinilit niya akong mawala, baguhin ang pagkakakilanlan ko at pakasalan si Victor. Lahat ng iyon para kontrolin ako at ang anak natin, si Ricardo. Ang pagkarinig ni Nestor sa pangalan ng anak nila ay parang tinamaan siya ng malakas. Tiniis niya ang mga salita ni Jennifer at ramdam ang galit na patuloy na tumataas. Pwede mong pinili ang ibang daan, Jennifer. Pwede kang lumaban kasama ko. Halos hindi makapagsalita, pero ang sakit ay malinaw sa boses niya. Alam mo ang sakit na nararamdaman ko, ang mga bagay na nawawala, ngunit hinayaan mong sirain niya ang lahat. Bumagsak ang mga luha mula sa mukha ni Jennifer, ngunit tumingin siya kay Nestor at ang matibay na desisyon sa kanyang mga mata. Akala mo madali ito? Mag-isa ako, buntis, laging binabantaan? Sinabi niya na kukunin niya si Ricardo, sasaktan ka tulad ng ginawa niya sa ibang tao. Ginawa ko ang akala kong makakapagpanatili sa kaligtasan ng anak natin. Ang pagpapahayag ni Jennifer ay tumama kay Nestor, ngunit binuksan nito ang kanyang mga mata upang makita siya hindi bilang isang kasabwat, kundi bilang isa pang biktima ng manipulasyon at pamimilit. Nagsimulang magbawas ang galit ni Nestor, pinalitan ng malalim na kalungkutan. Alam ba ni Ricardo tungkol sa akin? Tanong ni Nestor, ang boses ay nanginginig.
Hindi inisip niya na si Victor ang kanyang ama. Iyon ang kasunduan ng gawin ng ama ko ang buong panlilinlang na ito. Pero si Ricardo ay anak mo, Nestor. Laging ikaw, sagot ni Jennifer. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng malaking bigat kay Nestor. Ipinapakita ang isang anak na hindi alam ang tunay niyang ama. Isinara ni Nestor ang kanyang mga mata saglit upang magpahinga bago muling tumingin kay Jennifer. May sakit at hinagpis pa rin, ngunit may bagong pagnanais na magpatuloy. Kailangan nating tapusin ito, Jennifer. Hindi na pwedeng diktahan ng ama mo ang buhay natin. Sinira niya ang nakaraan ko, pero hindi ko siya papayagang sirain ang kinabukasan natin. Labanan ko si Ricardo para sa iyo, para sa lahat ng kinuha niya mula sa atin, deklarasyon ni Nestor. Dahan-dahang tumango si Jennifer, ang mga mata ay kumikislap ng pag-asa, parang nakakita ng daan tungo sa kalayaan sa unang pagkakataon. Alam ni Nestor na ang laban ay nagsisimula pa lang, ngunit sa sandaling iyon, muling natagpuan niya ang pag-asa na hindi na niya naramdaman ng mga nakaraang taon. Habang papalapit ang bukang liwayway, nagtipon ang tatlo, si Jennifer, Nestor at Edmundo, sa isang tahimik na inn sa labas ng lungsod. Si Jennifer ay mukhang nerbyoso, madalas na tumitingin sa mga bintana at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang folder na puno ng mga dokumento. Heto ang lahat ng nakolekta ko sa mga taon, anya. Inilatag ang folder sa mesa. Nasa loob nito ang mga peking kontrata, kahina-hinalang transaksyon sa pera at mga pangalan na may kaugnayan sa corrupt na network ng kanyang ama. Hindi lang negosyo ang ama ko, Nestor. Siya ang namumuno sa isang operasyon ng katiwalian, droga at money laundering. Hawak niya ang mga lokal na opisyal at mga pulis. Pinag-aaralan ni Edmundo ang mga dokumento, ang mukha ay puno ng konsentrasyon at galit. Malaki ito, pero kailangan pa natin ng mas konkretong ebidensya, isang bagay na hindi matatanggi upang hindi ito mapagtakpan o mapigil ng mga impluwensya ni Ronnie. Sumang-ayon si Jennifer, ang pinakamahalagang mga file ay nasa aming pangunahing farm. Mabigat ang seguridad doon, may mga kamera at mga sistema ng seguridad. Bumangon si Nestor, nagsalita, papapasukin ko ang loob. Matagal na akong tahimik. Kung ito ang kailangan upang ilantad siya, handa na akong gawin. Nilingon siya ni Edmundo at nagbigay ng babala. Hindi natin pwedeng madaliin ito. Kung mahuli tayo, aalisin tayo ni Ronnie nang walang pag-aalinlangan. Kailangan natin ng solidong plano. Habang sila ay nagpaplano, huminto ang mga salita ni Jennifer at nagpatingin kay Nestor. Bago tayo magpatuloy, kailangan mong makilala si Ricardo. Hindi ito magiging madali, pero karapat-dapat siyang malaman kung sino ka talaga. Dagdag pa ni Jennifer. Ang ideya ng makakilala kay Ricardo ay nagbigay kay Nestor ng kalituhan. Lumaki si Ricardo na iniisip na si Victor ang kanyang ama. Ang pagpapakilala sa sarili bilang tunay na ama ay magdudulot ng kaguluhan, ngunit hindi kayang patagilid si Nestor na manatili bilang isang estranghero sa anak niya. Mamaya, dinala ni Jennifer si Nestor sa isang parke kung saan madalas maglaro si Ricardo. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Nestor ang anak sa unang pagkakataon. Ang magulo niyang buhok, mausisang mga mata at masiglang kilos habang ipinapasa ang bola sa soccer. Ang puso ni Nestor ay sumakit. Nais niyang yakapin siya at ibunyag ang lahat, ngunit alam niyang kailangan niyang maghintay at mag-ingat. Ipakilala kita muna bilang matagal ng kaibigan, mungkahi ni Jennifer. Habang papalapit si Ricardo, hawak ang kanyang bola, nagtaka siya at tinitingnan si Nestor. Mami, sino siya? Si Nestor, isang matagal ng kaibigan, ipinakilala ni Jennifer. Niling sa level ni Ricardo, ngumiti si Nestor. Hey champ, mahilig ka ba sa soccer?
Tumango si Ricardo ng masigasig at nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang mga paboritong teams at mga laro ng soccer. Ang usapan ay tumuloy ng maayos at nagsimula ng magbuo ng unang ugnayan si Nestor. Alam niyang ang pagtitiwala kay Ricardo ay hindi madali at nangangailangan ng panahon at pasensya. Habang lumilipas ang mga araw, lumalim ang kanilang koneksyon sa pamamagitan ng maliliit na pag-uusap at si Nestor ay nagiging isang tapat na bahagi ng buhay ni Ricardo. Hindi tulad ng malamig na presensya ni Victor, kasabay ng pagpaplano upang buwagin ang kapangyarihan ni Ronnie. Patuloy na umuunlad ang kanilang estratehiya. Pinangunahan ni Edmundo ang pag-secure ng mga kinakailangang kagamitan sa surveillance at nagplano ng mga estratehiya sa pagtakas. Detalyado naman ni Jennifer ang layout ng farm, itinuturo ang mga lokasyon ng mga sensitibong dokumento. Ang hangin ay puno ng tensyon, ngunit may matibay na determinasyon. Naniniwala si Ronnie na kontrolado niya ang lahat, ngunit palagi niyang binabaliwala ang kanilang kakayahan. Ang pagkakaisa natin sa laban ang nagpapalakas sa atin, mariing sinabi ni Jennifer na may buong tiwala. Nabatid ni Nestor habang pinagmamasdan sina Jennifer at Edmundo na sa unang pagkakataon sa mga nakaraang taon, hindi siya nag-iisa. Hindi lamang ito isang paghahanap ng katarungan, isang laban ito upang maibalik ang kanyang buhay at maprotektahan ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa kabila ng mga panganib na naroroon, handa siyang harapin ang anumang hamon. Maraming pagkakamali si Ronnie at malapit nang dumating ang kanyang oras upang managot. Ang mga ilaw sa farm ni Ronnie Aquino ay kumikislap ng ominous na liwanag sa gabi, tinatago ang panganib na nagkukubli sa ilalim. Alam ni Ronnie na nakalalaman si Nestor at Jennifer sa kanilang mga gawain at ang mga insider niya ay nagbigay babala tungkol sa pagkakasangkot ni Edmundo at ang pagkakamali sa mga kritikal na dokumento. Galit na pumutok kay Ronnie, alam niyang kinakailangan ng mabilis na aksyon upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan at higit sa lahat ang kanyang kontrol kay Jennifer at Ricardo. Kinabukasan, isang nakakatakot na tawag mula kay Ronnie ang gumising kay Jennifer. Ang malamig na tono ng kanyang boses ay nagbigay ng takot kay Jennifer. "Naglalalaro ka ng apoy, Jennifer?" Banta ni Ronnie ng mabangis. "Hindi ba't malinaw na sa akin ang mga kahihinatnan ng pagtataksil? Handa ka bang isugal ang kaligtasan ni Ricardo?" Parang lumubog ang mundo ni Jennifer nang sandaling mahawakan siya ng takot bago pumutok ang galit sa kanyang mga mata. Matapos ang mga taon ng pamamahala ng kanyang ama sa mga panlilinlang, ngayon ay napagtanto niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Nanginginig ang mga kamay, tinapos niya ang tawag at nagpunta upang makipagkita kay Nestor at Edmundo. Ang kanyang mukha na maputla nang pumasok siya sa inn ay nagsalaysay ng mga malupit na kalagayan. Alam niya, alam ng ama ko ang mga plano natin. Banta niyang kukunin si Ricardo, ang kanyang pagbabalita na pilit nilalabanan ang mga luha. Tumayo si Nestor, ang muka ay matigas ang pagkakasalaysay. Hindi niya gagalawin ang anak natin, hindi ngayon. "Edmundo, mahalaga na palakasin natin ang seguridad ni Jennifer at Ricardo," ang utos niya. Tumango si Edmundo at kinuha ang kanyang telepono. "Kokontakin ko ang mga tiwala kong mga tao sa istasyon. Hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang lahat dahil sa malalim na impluensya ni Ronnie. Pero may ilan pa ring mga pulis na kaalyado natin." Habang pinapalakas ni Edmundo ang seguridad ni Jennifer at Ricardo, pinag-usapan nila ni Nestor at Jennifer ang mga susunod nilang hakbang. "Normal lang na matakot, Jennifer, pero kailangan nating manatiling nakatutok. Ang mga taktika niyang pananakot ay tanda ng desperasyon niya. Nararamdaman niyang malapit na siyang malugmok, ang pagpapalakas loob ni Nestor sa kanya. Tiningnan ni Jennifer si Nestor. Ang kanyang determinasyon ay tumibay.
Hindi ko siya papayagang magtagumpay ulit. Si Ricardo ang mundo ko at ang pagkakaroon natin ng suporta ay nagpapabago ng lahat. Pagdapo ng gabing iyon, lalo pang tumindi ang sitwasyon. Nagpadala si Ronnie ng 2 goon upang subaybayan ang mga galaw ni Nestor at Jennifer. Nakita ni Edmundo ang isang kahina-hinalang sasakyan na umiikot sa inn, kaya't nagdesisyon siyang kumilos. Kasama ang isang kasamahan, inambush nila ang mga intruder bago pa man nila maisakatuparan ang kanilang plano. Ang pagharap ay puno ng tensyon. Inilabas ni Edmundo ang kanyang armas at tinutukan ang mga goons. Magsalita na kayo o madadakip kayo bago mag-sunrise, ang utos niyang mariin. Isa sa kanila na napagtanto na walang pag-asa sa pagtakas, ibinunyag ang plano ni Ronnie na ilipat si Ricardo sa isang liblib na ari-arian sa ibang bansa, malayo sa mga magulang. Ang revelation na ito ay nagbigay ng matinding pagkabigla kay Nestor. Ang galit niya ay naging konkretong puwersa, pinapalakas ng pangangailangang protektahan ang kanyang anak. Kinabukasan, habang inilipat si Jennifer at si Ricardo sa isang ligtas na lugar na may proteksyon ng pulisya, naghanda sina Nestor at Edmundo para sa isang direktang laban. Natutunan nila na si Ronnie ay magkakaroon ng isang lihim na pulong sa isang liblib na opisina kasama ang kanyang mga kasamahan sa ilalim ng lupa. Ito na ang pagkakataon nilang ilantad at dakpin ang korap na magnate. Habang dumidilim ang gabi, ramdam ang electric na atmosfera. Sina Nestor at Edmundo, kasama ang 2 tiwala nilang mga opisyal, ay sumalakay sa pasilidad. May dala silang mga ebidensya ng panlilinlang na ibinigay ni Jennifer, handa nang harapin si Ronnie. Ngunit inaasahan ni Ronnie ang kanilang pagdating at ang kanyang anyo ay hindi matitinag. Ito na ang galaw ninyo, ngumisi si Ronnie, humarap sa kanila. Akala ninyo matutumbok ninyo ang itinayo ko? Huwag niyong maliitin ang isang desperadong tao. Nakaharap si Nestor kay Ronnie at ang tensyon ay ramdam na ramdam sa hangin. Ang sitwasyon ay lumala ng subukan ng mga tauhan ni Ronnie na pigilan ang kanilang paglapit. Ngunit mabilis nilang nalupig ang mga ito at binuksan ang daan papunta kay Ronnie. Nang matutok sa kanto, naglaho ang maskara ni Ronnie at ang desperasyon ay tumimo sa kanyang pagkatao. Pinaghirapan ko ang lahat para protektahan ang aking pamana upang pangalagaan ang aking mga ari-arian. Ang sigaw ni Ronnie, ang kanyang pagtutol ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Sira mo na ang sariling pamana mo, Ronnie, at ngayon ay haharapin mo ang katarungan. Sagot ni Jennifer, dumating na may kasamang mga pulis. Sa mga ebidensyang hawak ni Edmundo at ang suporta ng batas, agad na inaresto si Ronnie at ang kanyang imperyo ay bumagsak. Habang siya ay dinadala papalabas, tinignan siya ni Ronnie ng may puot. Pagsisisihan mo ito, ang banta niya. Lumiko si Jennifer at tumingin palayo, determinado na hindi magpadala sa takot muli. Bagamat tapos na ang agarang panganib, malayo pa ang laban. Ngunit para kay Nestor, isang mahalagang tagumpay ito, isang malaking hakbang patungo sa isang mas ligtas na kinabukasan para sa kanyang pamilya. Ngayon, tanging ang oras na lang ang maghuhusga kay Ronnie at dadalhin siya sa ganap na pananagutan. Ang korte ay puno ng tensyon habang naghahanda ang hukom na magbigay ng hatol kay Ronnie Aquino. Ang paglilitis ay nagbigay liwanag sa kanyang mga kasalanan, katiwalian, pandaraya at mga iligal na negosyo na winasak ng hindi matitinag na pagsubok ni Edmundo, Jennifer at Nestor para sa katarungan. Ronnie Aquino, ikaw ay nahatulan ng ilang mga kaso kabilang ang katiwalian, pekeng dokumento at panghihimasok sa legal na ebidensya. Inihayag ng hukom habang ipinagkakaloob ang habambuhay na sentensya ng walang parol, ang tunog ng kanyang martilyo ay umalingaw-ngaw sa buong korte.
Nakatagilid sa harapan, si Ronnie ay nagmukhang isang pinaliit at tinalo na tao. Ang kanyang karaniwang yabang ay nawala. Pinilit siyang ipaliwanag ng mga ebidensyang ipinakita sa paglilitis at inamin niya ang ilan sa kanyang mga kasalanan, kabilang na ang pagbabago sa aksidente na malaki ang naging epekto sa buhay ni Nestor. Akala ko, pinoprotektahan ko ang pamilya ko. Iyon ang aking dahilan, sagot ni Ronnie sa isang bihirang sandali ng kahinaan. Pinalitan ko ang mga ebidensya ng aksidente upang magmukhang patay si Jennifer. Iniisip na mas madali itong putulin ang kanyang mga ugnayan kay Nestor sa ganoong paraan. Gumamit ako ng peking pagkakakilanlan at nagdisenyo ng isang kapanipaniwalang kwento. Ngunit sa totoo lang, walang namatay sa gabing iyon. 5 taon siyang nakulong para sa isang peking krimen. Ang mga salitang iyon ay sumasakit kay Nestor mula noong sinabi ito. Sa matagal na panahon, tinanggap ni Nestor ang pagkakasala ng isang hindi totoong krimen. Ang bigat ng katotohanan ito ay nakakapanghina, ngunit nagbigay din ng kalayaan. Ngayon na nakakulong na si Ronnie, naramdaman ni Nestor ang unang pagkakataon ng ginhawa mula sa nakakabigat na kasinungalingan. Pagkatapos ng desisyon ng hukom, nagkaroon sila ni Jennifer ng isang malalim na pag-uusap. Malaya mula sa kontrol ng kanyang ama, ibinahagi ni Jennifer ang katotohanan tungkol sa kanyang kasal kay Victor. Buong buo itong pinlano, confided ni Jennifer habang naglalakad sila sa isang tahimik na parke. Pumayag si Victor sa kasal dahil sa pamimilit ng ama ko. Isang kasunduan lamang ito, walang pagmamahal. Agad siyang nag-file ng divorce pagkatapos ng paglilitis. At ngayon, tanong ni Nestor, may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Nagbigay ng isang malungkot na ngiti si Jennifer. Ngayon, ito ang pagkakataon mo na magbuo ng relasyon kay Ricardo. Kailangan kanya, Nestor, at nararapat lamang na magkaroon ka ng pagkakataong iyon. Inintindi ni Nestor ang kanyang sinabi. Alam niyang marami pang bagay ang kailangang ayusin, ngunit inuuna niya ang muling pagkonekta kay Ricardo. Bagamat nagsisimula pa lang ang kanilang relasyon, puno ng mga hindi pagkakaunawaan, naroroon na ang isang ugnayan na nangangailangan ng oras at dedikasyon upang palakasin. Ang mga sumunod na araw ay nakatuon sa pagtatayo ng kanilang buhay. Lumipat si Nestor sa isang simpleng apartment malapit sa paaralan ni Ricardo upang magsimula ng bagong routine. Ginugol niya ang mga hapon kasama ang anak, naglalaro ng soccer sa parke o tumutulong sa mga takdang aralin. Bawat maliit na sandali ng koneksyon ay nagmarka ng isang tagumpay para kay Nestor. Daddy, pwede ko bang ipakita sa iyo ang ginawa ko? Tanong ni Ricardo isang araw, ipinakita ang isang drawing. Ang salitang ama ay patuloy na nagdudulot ng damdamin kay Nestor. Tiningnan niya ang likha, isang makulay na larawan ng isang lalaki at isang bata na may hawak na bola ng soccer. Ikaw ba gumawa nito? Ang galing, champ, ngumiti si Nestor, ramdam ang kaligayahan na dumaloy sa kanyang puso. Sa kabila ng mga pagsubok, napansin ni Nestor ang mga simula ng isang tunay na ugnayan. Samantala, si Jennifer ay nakatutok sa pagbuo muli ng kanyang buhay, malayo sa madilim na impluwensya ng kanyang ama at sa mga mapilit na desisyon na ipinatupad nito. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan kay Nestor at Ricardo, iginagalang ang kanilang pangangailangan ng espasyo. Isang araw ng linggo, tumayo si Nestor sa kanyang balkonahe, tinatanaw ang lungsod, isang bagong araw na puno ng oportunidad. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang tunay na malaya. Ang mga labi ng kanyang mga nakaraan ay naging mga tanda ng pagtitiis kaysa simbolo ng pagkatalo. Tumingin siya kay Ricardo na naglalaro ng bola sa loob at ngumiti. Ang kanyang anak ay isang buhay,
Napatunay na sa kabila ng panlilinlang at pasakit nagtagumpay ang katotohanan. Wala si Nestor sa lahat ng sagot, ngunit may dala siyang pakiramdam na matagal na niyang hindi naranasan, ang pag-asa. Huminga siya ng malalim at ang sariwang hangin ay nagbigay sigla sa kanya. Ang nakaraan ay manatili sa likod kung saan ito nararapat. Panahon na upang magbuo ng bagong hinaharap, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Ricardo at sa buhay na maaari nilang pagsaluhan. Habang ang sinag ng araw ay nagsisimulang magbigay liwanag sa skyline, na pagtanto ni Nestor na, sa wakas, siya ay tunay na malaya. Sana ay nagustuhan mo ang kwento ng araw na ito. Kung oo, mag-subscribe sa channel upang hindi mo ma-miss ang mga katulad na kwento. I-like ang video, mag-iwan ng komento at samahan kami sa susunod na video.